Friday morning mga kalapatids. Mamaya basketing na para sa third lap ng ating nililipad na South Race doon sa dalawa nating mga alaga. Eto, tanghali na ako umakyat dahil napakahirap ang video sa pagkakataong ito. Yung Maynilad nag-layout ng tubo. So ang hirap pagka nagja-jackhammer sila. Ang ingay, ang sakit sa tenga. Pero ganun pa man. Alright, so dito tayo sa ating mga alaga. Ayan. Ayun yung ating dalawang ibon, yung magpares. Naliligo sila mga kalapatids. Time check tayo. 11:47, medyo late na tayong umakyat. Late na tayong nagpaligo. Dapat kaninang umaga pa yan. Pero okay lang. At ang mahalaga, makaligo ng mapreskuhan yung ating mga panglipad na ibon. Sinama na rin natin tong mga to. Yan, self-bath sila. Malaki yung benepisyo na magagawa niyan ng ating pagpapaligo sa ating mga alaga. Nakakatulong yan para ma-relax sila. Pag nandun sila sa crates, hindi sila aligaga. Dahil relax yung kanilang pangangatawan, yung kanilang blood circulation, at syempre dun sa kanilang mga balahibo. So kanina nagpatuka tayo, ang binigay natin patuka, ganun pa rin. Yung ating binibigay na fuel mix o yung energy mix, light mix na mayaman sa carbohydrates and fats. Yan yung ating binibigay sa balit. Kanina, yung kinakapako at sinisipat yung katawan ng ating mga alaga, lalo na ito si Erit, hindi pa rin tayo kumbinsido doon sa kanyang pangangatawan dahil payat niya. Hindi naman totally payat. Baga, maliit yung katawan niya mga kalapatids. Ang gusto natin ay yung sakto lang na pangangatawan kasi pagka masyadong payat, mabilis siyang makakalipad, magaan sa mga sprint race. Pero since tignan nyo naman yung panahon, ayan, at sa South Race pa tayo naglilipad, pwedeng mag-iba yung panahon. Pwede silang ma-headwind at pwede silang ma-smash sa linggo. So kailangan talaga medyo kargado yung pangangatawan nila. Medyo may konting-konting muscle. Para kung sakasakaling kinapos yung kanilang energy, meron silang pagkukuhaan ng lakas. Alam nyo kasi mga kalapatids na kanubi, yung muscles nila, yan yung pinaka last resort o yung pinaka emergency energy nila. Kapag naubos na nila yung carbohydrates, yung mga sugars na nandun sa kanilang dugo, ang susunod naman nilang gagamitin ay yung kanilang stored energy, yung fats sa katawan nila. And then kapag talagang long distance na or mahirap ang liparan, naubos na yung fats and carbohydrates sa kanilang katawan, doon na nila ikukonsumo yung kanilang mga muscles. Kaya minsan makikita natin yung ating mga alaga pag galing ng malayong liparan at talagang nahirapan, pag kinapa natin yung pangangatawan, ayun, manipis, nagsunog ng mga muscles. Pagka ganun, medyo mahirap i-recover, mahaba-habang recovery kasi kailangan pa natin i-build up uli yung kanilang muscles. At alam nyo naman, pagdating sa race, labanan din yan, pabilisan ng recovery dahil isang linggo lang halos yung preparation. So, iniiwasan natin na masyadong bumagsak yung kanilang pangangatawan para nang sa ganun ay mabilis i-recover at mabilis maihanda yung ating mga alaga para sa susunod na liparan. Bibigay natin sa ating mga alaga ngayon sa pagkakataon ngayon ay plain water lang. Dahil ini-encourage natin sila na uminom ng maraming tubig. At alam nyo naman, ayaw nila pagka may lasa yung tubig. Maliban na lang pagka no choice na yung ating mga alaga. Samantala, ito mga kalapatids, namamaga yung mata. Ayan o, tignan nyo. Nahawa na ng bulutong mga kalapatids. At bukod pa doon sa bulutong niya sa mata, sa talukap ng mata. Uy, alis ka dyan. Bukod pa doon sa talukap ng mata niya, sa bulutong, sa talukap ng mata, ay mukha natuka pa dahil may sugat. Or hindi ko alam kung pumutok or natuka yung bulutong niya. Pero wala tayong magagawa. Ganyan talaga. Mas okay yan na mahawa sila, magkaroon sila ng bulutong sa murang edad para pagdating ng panahon nila na ililipad na sa track, immune na sila sa mga ganyang virus. Dito pa lang makikita natin kung sino medyo matibay-tibay mga kalapatids. Tingnan nyo to si Jessie mga kalapatids, hindi na siya apektado ng bulutong kasi nagkaroon na ng bulutong yan. Samantala itong line breed natin, inaasahan ko magkakabulutong to, pero hanggang ngayon wala pa rin ako nakikitang senyales. At napaka-vigor niya mga kalapatids, napaka-energetic ng ibon na ito. Samantala ayun yung isa, itong grizzles natin na pang NDR din, may bulutong sa pisngi. Ayun o. Ayun, may bulutong sa pisngi mga kalapatids. Bulutong boys yung ating mga alaga dito sa ating flyer slope. Yan yung si Erit oh. Sarap ng buhay dun oh. Nakahiga tapos nakapikit pa. Oh, di ba? Ayun naman si Naruto mga kalapatids. Tapos na siya maligo at nagpapatuyo na lang. Alright? Samantala dito tayo sa ating breeder section na matagal natin hindi nasilip. Eto, papasilip ko sa inyo mga kalapatids, may sisiw na sa ilalim oh. Alright, so napisa to, kung hindi ako nagkakamali, February 4.
Shout out dun sa ating kalapatid na nagpasingsing. Samantala, ito yung ating ipamimigay na Andre Litar, yung nakaupo na yan. Naglilimlim yan ng itlog. Okay? So, itlog na naman nila dito. Pero, hindi ko alam kung fertile na yan sa pagkakataong ito. Pero sana, mag-fertile. Pero, ganun pa man, hindi na mababago yung ating pasya. Ipamimigay na natin yan. Labo. Ito tayo. Yan, ipamimigay na natin yan mga kalapatids. Andre Litar. Tapos, itong ating isang spare na breeder. Ayan, Vandenbroek, babae. Sa babae lalaki, pamimigay natin mga kalapatids. At dun mga pala sa mga gustong sumali, nakikita ko nagko-comment sila dun sa ating Facebook page, dun sa ating post, sa mismong post. Mga kalapatids, hindi yun ang nakalagay sa mechanics. Papanoorin nyo yung video at iintindihin mabuti yung mechanics natin. Alam nyo kung saan kayo dapat mag-comment ng inyong detalye, ng pangalan at inyong location. So, panoorin nyo mga kalapatids. Pagtiyagaan yung panoorin kasi mahirap naman kung sasali kayo tapos hindi nyo lubos na nauunawaan yung mga terms and mechanics. So baka may masabi kayo sa akin, baka may masabi tayo sa isa't isa. So mas maganda malaman nyo muna at maunawaan yung mga detalye bago tayo sumali, para nang sa ganun ay alam na alam ninyo at nauunawaan yung mga posibleng maging sitwasyon mga kalapatids. Kaya importante panoorin nyo at intindihin mabuti yung episode natin na yan. Yan, ilalagay ko yan sa screen para alam ninyo at naiintindihan, nauunawaan yung pinaka-mechanics ng ating gagawing gift bird raffle. Okay? So far yung pinopost kong listahan ng mga registered participants do sa ating gift bird raffle, yun pa lang mga kalapatids yung official na nakasunod so far dun sa ating binigay na mechanics. So kung wala dun yung pangalan nyo, balikan nyo yung video mga kalapatids, tapos gawin niyo yung apat na mechanics. Napakabilis lang naman gawin yan. Once na nagawa nyo yun hanggang dun sa pang-apat na steps, automatically mabe-verify natin mga kalapatids at magiging participant, legitimate participants kayo doon sa ating isasagawang gift bird raffle. At isa pa pala mga kalapatids, update lang dun sa oras ng ating gagawing live gift bird raffle. Itataon na lang natin yan mga kalapatids bago yung pauwian ng ating mga alaga. Let's say yung pauwian ng ating mga ibon ay nasa 800 to 1,000 speed, o sabihin natin 700 to 1,000 speed. Bago bumaba ng 1,000 speed mga kalapatids ay mag-raffle na tayo. Alright? Kasi hindi natin alam kung anong oras makakauwi yung ating mga ibon. So mabagal lang naman yung ating mga ibon, so expect natin late na silang darating. Kaya magla-live na tayo bago bumaba yung speed ng 1,000 para na sa ganun ay makapagparapol na tayo bago tayo makapag-abangan. Okay? Then after ng raffle, kung sino yung mga gustong makiabang pa dun sa ating ginagawang abangan live, so pwede silang tumutok dun sa ating live sa ating YouTube channel. Okay mga kalapatids, so yan muna mga kalapatids ang update dito sa ating munting tambayan. Patuloy lang na tumutok sa mga susunod pang update at mamaya loading na sa mga susunod na episode natin. Pauwian na ng ating mga alaga. So walang mawawala mga kalapatids. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo, hit nyo na notification bell para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Mag-like, comment, share kung nagustuhan nyo ang video ito. Pakisuportahan, pakipollow ang ating Facebook page para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, nakapupulutan ng mga kaalaman. Paano mga kalapatids? Hanggang sa susunod nating pagkikita, ingat kayo para sa araw na ito. Paalam!